The Boss Husband. Credit to the author. 518 hanggang 23. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sa oras na ang linggo ng fashion sa Tuileries Garden ay dumaan sa umaga at malapit ng magtanghali, medyo maraming mga tatak ang natapos na ang paglulunsad ng kanilang mga bagong produkto. Kung tutuusin, dahil sa pagsulpot ng mayabang na babaeng si Meryl kanina na nagdulot ng kaguluhan sa venue, ilang mga medyo maliliit na designer ang hindi nabigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanilang artwork sa entablado. Iniwan ni Sauron ang kanyang sarili pagkatapos niyang tapusin ang talakayan ng pulong kay Justin. Dahil gumala sa venue habang umiinom ng mga tasa ng kape at naglalakad ng walang patutunguhan, hindi na bumalik si Justin sa kanyang upuan sa Fashion Week. Ang kanyang isip ay hindi napuno ng alinman sa Sword of Thanos o sa lihim na pagpupulong, ngunit sa halip ay kung paano niya maaayos ang kanyang relasyon kay Marian. Mahusay ang pagkakalagay ni Marian. Ano man ang nasa isip ng dalawa, kailangan pa rin nilang mamuhay gaya ng dati. Ang mga bagay ay hindi na magiging katulad ng dati. Noong una silang magkakilala, naging estranghero sila sa halip na mag-asawa. Sa oras na iyon, patuloy nilang binabanggit ang mga keyword tulad ng divorce o marriage, ngunit maliwanag na hindi na ito posible. Bagamat alam nila na sila ay pinaghihiwalay ng isang makipot, o kahit libu-libong bundok, kailangan nilang aminin na pareho ang kanilang buhay ay lubhang maaapektuhan sakaling iwan nila ang isa't isa. Hindi bababasa, hindi ito matatanggap ni Yuna, Rebecca, Lucille, at Sheila, na lahat ay malapit sa kanila. Maaabala rin ang kanilang buhay sa pagtatrabaho at mga relasyon, na magiging sanhi ng kanilang payapang pamumuhay sa una upang maging gulo. Pagkatapos ng kaganapan, itinago ni Marian ang mga dokumento sa kanyang bag. Nang gusto niyang tumayo, napagtanto niyang nakatulog na ang magkapatid na Steve at Alice. Si Steve ay nakayakap kay Alice sa kanyang payat na baywang, habang ang huli ay nakasandal sa balikat ng kanyang kapatid na parang kuting, habang ang kanyang pilak na buhok ay kumakalat pababa. Ang ekspresyon ng mukha ng magkapatid na ito ay mukhang walang muwang. Mula noong bata pa, sa mga taong nakausap ni Marian, si Justin ang pinakawalang pakialam. Ngunit pagdating sa France, talagang nagulat siya nang makita kung paano kumilos sina Steve at Alice. Bagamat naramdaman pa rin niya na medyo kasuklam-suklam ang magkapatid na nakikibahagi sa insesto, sa mga pakikipag-ugnayan nitong nakaraang 2 araw, nakakita siya ng kakaibang alindog sa kanila na kulang sa ibang maharlika. Nag-alinlangan sandali si Marian bago tinapik ang balikat ni Steve. Mr. Steve, baka nilalamig ka kapag manatili ka pa rito. Mahimbing ang tulog ni Steve kaya walang reaksyon mula sa kanya. Paano mo sila ginaisang sa ganitong paraan? Nagiging intimate sila sa kanilang mga panaginip. Biglang lumapit si Justin. Inangat ni Marian ang kanyang ulo bago ang kanyang tingin ay sinalubong ni Justin. Bahagyang nag-init ang mukha niya ng medyo awkward at hindi mapakali nang maalala ang pag-uusap nila kanina. Napangiti si Justin na naiintindihan. Ito ay tulad lamang ng isang maliit na pagtatalo sa loob ng isang mag-asawa kung saan napagtanto ng babae na ang kanyang mga salita ay maaaring masakit, ngunit hindi handang ibaba ang kanyang pagmamataas upang humingi ng tawad. Sa kabilang banda, ang lalaki ay walang ideya kung paano siya dapat bumalik sa paksa, kaya pinili niyang magsalita tungkol sa ibang bagay. Hayaan mo akong tulungan ka. Lumakad pasulong si Justin at itinaas ang kanyang paa bago malakas na sinipa ang upuan ni Steve. Shit! Sinipa ang upuan mula sa likuran, dahilan para diretsyong bumagsak si Steve sa lupa sa hindi magandang tingnan. Sino ang gumawa nito? Sa wakas ay nagising na si Steve. Kadalasan, tawanan ang lalabas dahil may hindi pangkaraniwang sitwasyon na naganap sa ganoong kalaking venue. Gayunpaman, ang mga tao doon ay kumilos na parang wala silang nakita dahil hindi sila nang ahas na pag-usapan ang tungkol kay Steve. Ang ilan sa kanila ay umalis pa sa lugar. Maliwanag, ang mga mahiwagang panauhin na sina Justin at Marian ay nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Kaya, kahit gaano ito nakakatawa, walang sino man ang handang ipagsapalaran ang kanilang sarili sa gulo sa pamamagitan ng pagtawa.
Kasunod ng pagkahulog ni Steve, si Alice na nasa kanyang mga bisig ay muntik nang mahulog ang ulo. Nagmamadaling humawak sa kanyang upuan, lumingon siya at tumingin kay Justin, hindi nasisiyahan. Nakapaut ang kanyang mga labi, sinabi niya, "Mr. Gibson, ang bastos mo talaga. Ginagawa ko ito tungkol sa iyong kalusugan. Ayokong sipon ka kaya napilitan akong sirain ang aking magandang ugali," sagot ni Justin. Tumayo si Steve at winalis ang alikabok sa kanyang tuhod. Nakapout, sinabi niya, "Dahil si Miss Lysander ang magpapalutang sa amin, hindi kami tatutol." "Ano? Tinatrato ka rin namin ng tanghalian." Malungkot na tumingin si Justin kay Marian. Mukhang nagulat din si Marian. Hindi pa niya nabanggit kay Steve ang tungkol dito. Gayunpaman, nang maisip niya ang kanyang pagkakakilanlan, tumango siya. Mr. Steve at Miss Alice nawalan ng mga gamit. Tama lang na tulungan natin sila. Bakit tayo tutulong? Mga miyembro sila ng angkan ng kawal. Ano ang pinakamasamang maaaring mangyari sa kanila? Gayon din, lahat ng dumadalo sa Fashion Week ay pinapayagang dumalo sa piging. Sigurado akong marami silang pupuntahan doon. Sinusubukan kong mapag-isa kasama ang aking asawa upang mapabuti ang aming relasyon. Bakit kailangan nilang gumawa ng gulo ngayon? Isip ni Justin. Buffet. Hay nako, Mr. Gibson, kaya mo bang titigan kaming magkapatid at titigan ng mga kakaibang tingin? Kami ay tapat na taga-suporta ni Miss Lysander. Naniniwala kaming hindi magiging malupit sa amin si Miss Lysander. Matuwid na sabi ni Steve. Tumigil na kayo sa pagiging walang hiya. Wala kayong pakialam sa titig ng sinuman noon. Bakit ngayon pa kayo nagmamalasakit? Malakas na tanong ni Justin. Biglang nagpout si Alice habang may namumuong luha sa kanyang mga mata. Nagreklamo siya kay Marian, "Miss Lysander, si Mr. Gibson ay masyadong mabangis sa amin. Hindi ka namin sinusubukang linlangan para i-treat kami ng pagkain. Siguradong gagantihan namin ang kabaitan ni Miss Lysander." Halos mabaliw si Marian. Bakit masyadong iniisip ni Justin ang isang hindi gaanong mahalagang bagay? Hindi naman siya kulang sa pera, pero ganito siya kadamo. Hindi rin siya uncultured, pero parang buong araw siyang nagsasalita. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata kay Justin. Malumanay na sinabi niya, "Pakiusap, huwag mo siyang pansinin. Ano ang gusto ninyong kainin? Hindi ako masyadong pamilyar sa Paris kaya hayaan ko kayong magdesisyon." Agad namang nagtaas ng kamay si Alice. "May alam akong magandang Italian restaurant sa Avenue des Champs. Inirerekomenda ko si Miss Lysander na subukan ang pagkain doon. Kakainin ko ang kahit anong gusto ni Babe Alice," walang pag-aalinlangan na sagot ni Steve. Malungkot na pinunasan ni Justin ang kanyang mukha. Palihim niyang sinulyapan ng masama ang magkapatid, ngunit umakto ang huli na parang wala silang nakita. Sa halip, nagsimula silang magpasalamat kay Marian. Walang napansing abnormal si Marian. "Let's go? Kailangan pa nating bumalik para sa afternoon event," sabi ni Marian kay Justin na walang pakialam. "Talagang masipag ka," walang magawang sagot ni Justin. "Pumunta ako dito para magtrabaho." Si Marian ay hindi nasisiyahan sa katamaran ni Justin. Buntong hininga, kinailangan ni Justin na sundin ang kanyang asawa. Sa kanilang apat, si Justin ang responsableng magmaneho. Hindi rin nagtagal ay nakarating na sila sa sikat na kalye sa buong mundo na Avenue des Champs. Pagbaba ng sasakyan, si Steve at Alice ay tumakbo palabas na parang mga ibon na tuwang-tuwa habang sina Justin at Marian ay nakasunod sa likuran, dahan-daang naglalakad sa kalye. Ang daanan ng kalye ay may mga makakapal na plain terry sa London sa magkabilang panig, na nagpapakita ng nakaka-relax na vibe na tutugma sa buhay at romansa ng Paris. Mayroong iba't ibang mga tindahan sa paligid kabilang ang isang sinehan. Napakarilag, elegante, maaliwalas, at maganda sa lalong madaling panahon ang naging paglalarawan ng kalyeng ito. Bagamat madalas pumunta rito si Justin, ito ang unang pagkakataon niyang maranasan ang paglilibang at kagandahan ng lugar. Bilang nangunguna sa uso sa fashion, si Marian ay lubos na nalubog sa mga pagpapakita ng lugar. Kabilang sa mga pulutong ay ang mga tao na nakadamit sa kani-kanilang natatanging paraan. Ang ilan ay mukhang maluwalhati at eleganteng, habang ang iba ay simple at casual, ngunit wala sa kanila ang mukhang hindi kasiya siya.
Hindi napigilan ni Marian na mapangiti muli nang makita niya kung gaano kasaya sina Steve at Alice, hindi pa banggitin na naghahalikan sila paminsan-minsan. Naglakad si Justin sa tabi ni Marian, kaya natural niyang napagtanto ang kanyang gawi. Ano ba? Nagseselos ka ba na magkasundo talaga sila? Hindi na kailangan magselos, I actually don't mind hugging and kiss you. Gaano ka bulgar? Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Nakangiting sumagot si Justin, paano kung ako ay bulgar o marangal? Tingnan mo sina Steve at Alice. I bet karamihan sa mga tao ay hindi maintindihan kung ano ang nasa isip nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi mo ba nakikita na sila ay nag-e-enjoy pa rin sa buhay? Naningkit ang mga mata ni Marian. Natahimik siya sandali bago sinabing, alam mo ba ang ipinahiwatig na kahulugan ng pangalan ng kalye? Kinusat ni Justin ang kanyang mga mata. Ayoko. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ng LS ay lubos sa kaligayahan. Sa palagay ko ang lugar na ito ay ang lupain ng kaligayahan para sa mga Pranses, sabi ni Marian. Tumango si Justin. Ngayong binanggit mo ito, pakiramdam ko ay mas maganda ang hitsura ng kalyeng ito. Nakakalungkot. Si Marian ay nalilito. Anong nakakalungkot? Sa aking paningin, hindi pa rin kumpleto ang kagandahan ng kalyeng ito, sabi ni Justin na nakakunot ang kanyang mga kilay, mukhang nanghihinayang. Bakit? Tanong ni Marian dahil napukaw ang kanyang interes. Lumingon si Justin kay Marian na may nakakalokong ngiti. Sa sumunod na segundo, hinawakan ng kanyang kanang kamay ang walang laman na kaliwang kamay ni Marian mula sa likuran. Agad na namula si Marian nang maramdaman niyang natakpan ang kanyang kaliwang kamay ng magaspang at nag-aapoy na malaking kamay ni Justin. Pilit siyang lumayo sa kanya ngunit nabigo siya. Anong ginagawa mo? Kinabahan si Marian. Hindi siya sanay na humawak ng kamay ng lalaki sa publiko. Hinawakan mo ang kamay mo. Tumingin ka sa paligid. Hindi mo ba nakikita na ganyan ang lakad ng mga tao dito? Itinuro ni Justin ang mga mag-asawa sa paligid gamit ang kanyang mga labi. Kinagat ni Marian ang kanyang ibabang labi habang humihingal siya ng kaunti. Ibinaba ang kanyang ulo, hindi siya nang ahas na humarap sa mga dumadaan, kahit na walang titingin sa kanya at kay Justin sa isang walang pakundangan na paraan. Para sa akin, sa pamamagitan lamang ng paghawak ng iyong kamay sa paglalakad sa kalyeng ito ba ay tunay na magiging lupain ng kaligayahan? Narinig ni Marian ang mga salitang binulong ni Justin. Lalong namula ang mukha niya. Alam niyang tapat na ipinapahayag ni Justin ang kanyang nararamdaman, ngunit pinili niyang kumilos ng hindi nalalaman. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumulong si Marian, napaka-ipokrito. Nasabi ni Justin na nasabi ito ni Marian ng may kagalakan. Pagkatapos ay tumawa siya at hinaila ang kamay ni Marian. Tara na, hinihintay na tayo ng mga walang hiyang kapatid sa harapan. Gusto mo bang kutsain nila tayo? Mag-asawa na tayo, ano pa ba ang dapat ikahiya? Walang gustong maging asawa mong matagal ng asawa. Sa wakas ay itinaas ni Marian ang kanyang ulo, ipinakita ang kanyang malalaking mata at nakapaut na mga labi, mukhang hindi ka pani-pani walang kaibig-ibig. Kahit na ang isang diyosa ay may kaakit-akit na bahagi, ngunit ito ay exclusive sa espesyal na taong iyon. Paano kung ako ang kapalit? Kahit na isa ako, iwawaksi ko na lang ang pag-iisip tungkol dito na parang isang panandaliang alaala. Isip ni Marian. Naabutan ng dalawa si Steve at Alice habang magkahawak ang kamay. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nakarating na sila sa Italian restaurant. 519. Ang barok na disenyo ng dekorasyon ng restaurant at ang mga nakapaligid na tindahan ay nagsama-sama upang ipakita sa mga tao ng Paris ang isang hindi malilimutang kakaibang aura ng Karangyan. Marami ang tumigil para magpa-picture kahit hindi nila balak kumain doon. Sinamantala ni Marian ang pagkakataong palihim na kunin ang kanyang kamay mula sa kamay ni Justin. Umalis ang pamumula niya na parang walang nangyari. Sa pribado, namangha si Justin sa likas na kakayahan ng mga babae para sa pagganap, at papasok na sana kasama si Steve at ang iba pa nang hindi inaasahan ang isang maliit na figure sa kanyang harapan, na hamarang sa kanyang daraanan. Tito, ilang bulaklak? Malutong na tanong ng isang batang lalaki sa French accented English. Tumingin si Justin sa ibaba.
Ang batang nauna sa kanya ay wala pang 10 taong gulang na may maliit na balangkas ng isang hindi pa umabot sa kanyang mga taon ng pagdadalaga. Siya ay may blonde na buhok, makapal na kilay at malalaking mata, mukhang malakas at matibay na may pekes na pisngi, isang pangkalahatang matalinong hitsura. Ang mga kamay ng batang lalaki ay nakakapit ng mga bangkos ng sariwang bulaklak na itinali ng pulang string, ngunit hindi ito ang mga rosas, tulips, lirio, o iba pang mga bulaklak na karaniwang makikita sa mga florist, ngunit sa halip, mga bulaklak na makikita mo sa mga flower bed at sa mga tabing kalsada sa buong France. Sa madaling salita, ito ay mga ligaw na bulaklak na kinuha mula sa tabing daan. Bago pa makapagsalita si Justin, yumuko si Marian sa tabi niya at yumuko sa bata, habang nakangiting nagtanong, "Bata, anong mga bulaklak ang ibinebenta mo, magkano ito?" Nang makita ang pambihirang pagpapakita ng lamang ni Marian, kinusot ni Justin ang kanyang mga mata at mapait na ngumiti. Matagal nang hindi bumisita sa orphanage ang babaeng ito, parang mag-uumapo ang pagmamahal na itinatago niya dito sa Paris. Ang matinding pag-uugali ni Marian ay karaniwan ng nakakatakot sa kanya, ngunit kapag nakilala ang isang bata, matutunaw siya ng lubusan na parang tsokolate, habang ang kanyang matamis na ugali ay nagpapasaya sa kanya sa mga bata. Kung hindi siya malugod na tatanggapin sa orphanage sa Stonegate. Oo nga, kumikinang ang maliliwanag ng mga estudyante ng bata habang nagsasalita ito sa murang boses. "Elder sister, napakaganda mo." Sa kanyang papuri, ang ngiti ni Marian ay naging mas maliwanag, habang inabot niya ang kanyang blonde curls ng magiliw. "Ang ganda mo din, ano pangalan mo?" "Harry." "Ako si Harry." "Elder sister, taga-ibang bansa ka ba?" tanong ni Little Harry. "Oo. Ako ay mula sa Zenica," sabi ni Marian. "Nasaan ang Zenica?" nagtatakang tanong ni Harry. Nag-isip sandali si Marian. "Nasa isang lugar na napakalayo. Kakailanganin mo ng eroplano para makarating doon." "Aeroplane," sigaw ni Harry sa tuwa. "Elder sister, nakakatuwa bang sumakay ng eroplano? Noon pa man gusto ko nang ihatid ako ni Papa sa paglipad, pero sabi niya masyado siyang abala para ihatid ako anytime soon. Pero sabi ni Papa ilang araw na lang daw ay dadalhin niya ako sa Disneyland, tapos panoorin na namin ang palabas ng mga lumilipad na sasakyan." Hindi ko alam kung ang mga lumilipad na sasakyan ay kapareho ng eroplano." "Elder sister, nakita mo na ba?" Dahil ang bokabularyo ng batang lalaki sa katunayan ay dumulas sa French kung minsan, bahagyang nakasimangot si Marian, at tumingin kay Justin para humingi ng tulong. Naisip ni Justin na walang magawa, kung tretuhin niya lang ako ng kalahati ng ugali niya sa mga bata, ngunit tinulungan pa rin niya si Harry na isalin ang mga salitang iyon. Nahuli si Marian, at sinabing, "Hindi ko pa nakikita ang flying car show ng Disneyland, ngunit tiyak na maganda ito, tiyak na matutuwa ka." Masiglang tumango si Harry. "Sa tingin ko rin, darating din si Mama, tapos makakasakay na tayong lahat sa pirate ship, at sa roller coaster. Pero medyo natatakot ako na masyadong mataas ang roller coaster, paano kung sabihin ni Papa na nakakatakot akong pusa?" "Little fellow, hindi ka ba nagbebenta ng bulaklak, bakit roller coaster ang sinasabi mo?" Ang makita kung paano hindi napigilan ni Little Harry ang pagdaldal ay talagang nasubok ang pasensya ni Justin. Lumingon si Marian para titigan siya. "Why are you butting in on a conversation that's not concerning you? Siya ang kausap ko, hindi ikaw, bakit ka naiirite sa kanya?" "Hindi ako naiirite sa kanya, di ba dapat mag-lunch tayo?" Naging malungkot si Justin. "Kung gusto mong pumasok at magsimula, walang pumipigil sa iyo." Sa gitna ng kanyang kawalang kasiyahan sa kanyang pagkainip ay ngumiti siya kay Harry. "Harry, huwag kang makinig sa masamang tao, kung may gusto kang sabihin mo lang sa akin." Kumurap si Harry, pagkatapos ay inilabas ang kanyang dila at hinarap si Justin, at sinabi kay Marian, si elder sister ang pinakamahusay. Pakiramdam ni Justin ay saysubog na ang kanyang baga. Tinawag ng maliit na brat na ito si Marian na elder sister, pero tinawag pa akong uncle, hindi ba ako ang nakakatanda ni Marian? Pero hindi rin naman sinasadya ni Harry na gumala ng ganito. Sa paalala ni Justin, itinaas niya ang mga bulaklak. "Elder sister, anong bulaklak ang gusto mo?" Ang totoo, ang mga bouquet ay pinipitas lang ng mga wildflower.
Hindi sila makilala ni Marian at pumili ng medyo magandang grupo ng indigo, nakangiting nagtanong, ano ito? Medyo maganda sila. Kukunin ko ang grupong ito. Napasimangot si Harry. €1 lang. Tumikim si Justin sa gilid. Bata, kung maaari kang magbenta ng mga ligaw na bulaklak mula sa tabing kalsada sa halagang €1, sigurado ako na hindi ka magkakaroon ng problema sa hinaharap na maging isang baluktot na mga ngalakal. Bakit nandito ka pa? Pwede ka munang pumasok, maikling sabi ni Marian sa kanya, at pagkatapos ay naglabas ng dark brown na €5 na papel mula sa pitaka na inilabas niya. Hindi ibinigay ni Marian ang pera habang kinukuha niya ang mga bulaklak, ngunit nagtanong, maaari kong bilhin ang mga bulaklak, ngunit maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ka nagbebenta ng mga bulaklak para sa pera? Kung sasabihin mo sa akin bibigyan kita ng €5. Isang maliit na bata na sumusubok sa kanyang kapalaran sa pagbebenta ng mga ligaw na bulaklak sa kalye, nagtaka siya kung ang bata ay dinukot at pinagsamantalahan ng ilang kriminal na gang. Matiim na tinitigan ni Harry ang pera sa kamay ni Marian, at mahinang sumagot, ako. Nakita ko si Papa na nakasuot pa rin ng isang medyas na may butas, kaya gusto kong bumili ng bagong pares para sa kanya. Pero gusto kong maging surpresa ito, kaya hindi ako makahingi ng pera kay Mama, kaya naisipan kong magbenta ng mga bulaklak. Ang Ingles ng batang lalaki ay hindi masyadong mahusay, marahil ito ay dahil hindi niya ito kailangan gamitin maliban sa ilang mga pagkakataon kung saan ito ay binibigkas, at na hindi niya ito opisyal na natutunan, kaya siya ay nagsalita ng may matinding impit. Ngunit ang mga simpleng salitang pinagsama-sama ay malabo pa ring maunawaan. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, nanlambot ang mga mata ni Marian. Muli niyang tinapik ang mga kulot nito at inilagay ang €5 na papel sa kamay nito. Salamat elder sister. Isang ngiti na parang sikat ng araw ang pinakawala ni Harry. Ngayon mayroon akong sapat na pera. Ang mga medyas ay hindi mabibili ng isa-isa, pares-pares lang. Tinapik ni Marian ang ilong ni Harry habang nagsasalita ito. Nanlaki ang mga mata ni Harry nang marinig ang masamang balitang ito, nakaramdam ng pagkabigo. Hindi ba pwedeng isa na lang? Akala ko bibilhin ko ng hiwalay. Ang pagtutol ni Marian ay gumuho sa mukha ng kanyang inosenteng ekspresyon, at naglabas ng isang pulang €10 na papel mula sa kanyang pitaka, na nagsasabing, bibigyan kita ng €10. Ang mga medyas na binibili mo para sa iyong ama ay napakamahal, hindi ko alam na ang mga medyas ay napakamahal sa France. Sa una ay sumilay sa tuwa ang mukha ni Harry, ngunit agad siyang nalungkot, at hindi kinuha ang pera. Gusto kong bigyan si Papa ng isang pares ng Santa Claus na medyas, ang mga medyas na iyon ay maaaring maglaman ng mga regalo. Nang marinig ito, tumawa si Justin. Mga medyas ni Santa Claus. Malaki talaga ang paa ng tatay mo. Lagi nang malaki ang paa ni Papa, matigas na pangangatwiran ni Harry. Sa kabaligtaran, hindi natawa si Marian sa pinili ni Harry, naunawaan niya kung bakit maaaring magastos ang isang pares ng medyas. Ang pagmamahal ay ang kasalukuyan, at kahit na ang Pasko ay matagal nang lumipas, para sa mga bata, ang tiyempo ay hindi isang malaking pagsasaalang-alang. Kunin mo lang itong pera bilang regalo mula sa akin sa iyo. Isinuot ni Marian ang €10 note sa kamay ni Harry. Bamulong si Harry, sinabi sa akin ni Mama na huwag kumuha ng mga regalo mula sa mga estranghero. Nang makita ang kanyang nababagabag na ekspresyon, nag-isip sandali si Marian, at sinabing, paano ito, halikan mo ako, at tatawagan natin itong isang trade. Si Justin, nang marinig ito sa gilid, ay halos maiyak, at hinaila ang mukha. Asawa, huwag kang maglaro ng ganyan. Bakit ka hahalikan ng darn kid na iyan, at higit pa, sa pagkawala ng pera mo? Pero bilang asawa mo kailangan kong laging humingi ng pag-aproba na kadalasang tinatanggihan sa huli. Sinulyapan ni Marian ang mga nakapalibot na dumadaan mabuti na lang at walang nakapansin sa kanyang pagsigaw. Ang kanyang mga mata na hugis almond ay nakatitig kay Justin habang ang kanyang mukha ay naging pink. Ano ba ang sinisigawan mo? Pero higit sa lahat, bakit ka nakikipagkompetensya sa isang bata? Matanda ka na pero buong araw ay gumagawa ka ng mga bagay na hindi mo man lang ikinahihiya. Kahit ang mga bata sa orphanage ay higit na kaibig-ibig kaysa sa iyo. Gusto mo ng halik?
Oo naman, isasaalang-alang ko ito kapag maganda ang ugali mo gaya ni Harry. Sa mga salitang ito ay halos nalungkot si Justin. Sa sandaling ito, nilapitan ni Harry ang pisngi ni Marian at hinalikan ito ng may halik. Elder sister, hinalikan kita, tama ba ang ginawa ko? Masayang sabi ni Harry. Tumango si Marian. Napakagaling mo. Successful ang trade natin, makakabili ka ng medyas para sa tatay mo. Masayang umungol si Harry, pagkatapos ay isinilid ang 15 euros na nakuha niya sa pouch ng kanyang pantalon, na malamang na nakaumbok na may mga barya mula sa dati niyang pagbebenta ng bulaklak. Elder sister, uncle, bye-bye. Hiwalay na kumaway si Harry kina Marian at Justin. Nang makitang nagmamadali si Harry, tumayo si Marian, at pumasok lamang sa restaurant kapag siya ay nasa malayo. Hindi mapigilan ni Justin na mapangiti. Kung gusto mo ng mga bata, bakit hindi magkaroon ng isa sa iyong sarili? Nanginginig si Marian sa loob. Bagamat mahilig siya sa mga bata, hindi man lang siya naglakas loob na isipin na magkakaroon na siya ng sariling anak. Sa sobrang kahihiyang magsalita, nagkunwari siyang walang narinig, at nanatili sa sarili habang naglalakad sa loob upang hanapin ang magkapatid na kawal. Si Justin ay hindi nababagabag, maliban sa ilang pagdududa na biglang lumitaw sa kanya. Bagamat ang pagkakaroon ng anak ni Marian ay hindi isang bagay na mangyayari sa malapit na hinaharap, hindi pa nila nagawang makasama sa kanilang mga tahanan sa kasalukuyan. Ngunit noong kasama niya si Roslyn, Talia, Melinda, Joyce, at ang iba pang mga babae, hindi na kailangan ng anumang uri ng pag-iingat sa kaligtasan. Lalo na kay Roslyn kung kaya niyang magbuntis ay iyon ang magpapasaya sa kanya, plus hindi siya katulad ng mga may lihim na kaaway mula sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ito ay halos tulad ng kanyang lakas na lumalagong mabigat, ang kanyang kakayahang magparami ay naging hindi maipaliwanag na nakaharang. Kung hindi maisip ni Justin kung bakit mga nakaraang taon, 17 lang ang nagkaanak ng kanyang anak. Hindi naman kasi basta-basta gagawin niya ang bagay na iyon sa kanyang babae tuwing walang masusing plano. Hindi kaya. Bato ng Diyos ang nakaapekto sa akin ng ganito. Hindi sinasadyang sumakit ang ulo ni Justin sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito. 520. Ang palamuti sa loob ng restaurant ay puno ng medieval gloom. Dahil sa liwanag ay naging kasing dilim ng gabi kahit na araw na. Sa paligid ay may mga nakasinding aromatherapy candle, kasama ang mga roseline petals na tila random na nakakalat, ngunit lumilikha pa rin ng isang kas-iya-siyang aesthetic. Ang mga lumang news periodical ng mga nakaraang taon, isang makalumang gramophone, ang mga poster ng mga lumang celebrity iba't ibang mga palamuti na mukhang walang kaugnayan sa iba pang bahagi ng restaurant ay inayos sa lahat ng dako ng may mahusay na katalinuhan. Hinanap ni Marian ang magkapatid na kawal ng walang kahirap-hirap, dahil wala masyadong tao dahil katatapos lang ng tanghalian. Kaya madaling mapansin ang waiter na nakatayo sa tabi ng mag-asawang nag-order. Hey! Miss Lysander, nandito na tayo. Excited na kumaway si Alice. Kilala sila sa kanilang butter garlic giant lobster. Nag-order na kami ng isa, dapat pa ba kaming kumuha ng isa pa? Ang beef dito ay airship din from Kobe, Japan, kaya fresh na fresh. Hindi rin masama ang braised beef with mushroom, mungkahi ni Steve na nakangiti. Umupo si Marian sa tapat nila nang walang magawang ekspresyon. Hindi ako masyadong pamilyar sa pagkain, pwede kayong mag-order sa ngalan ko. Miss Lysander, isa kang mabait na tao. Napahawak si Alice sa kanyang dibdib, at nagsalita sa nakakaantig na boses. Nang makita ang kanyang mga kalokohan, ngumiti si Marian. Madaling masiyahan si Miss Alice. Dahil mas pamilyar sa isa't isa, nag-relax din si Marian at nagbiro. Babe Marian, minamaliit mo sila. Umupo si Justin sa tabi ni Marian, at malungkot na sinabi, paano sila madaling mabusog? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga pagkaing in-order nila? Pangangikil talaga ito, at kumikilos ka pa rin na parang random silang nag-order. Hey! Mr. Gibson, nangako na sa atin si Miss Lysander. Gusto mo bang balikan niya ang pangako niya? Steve said with a righteous expression. Kinuha ni Justin ang isang kutsilyo mula sa mesa at ginawang parang ihahagis niya ito sa ulo ni Steve. Nagmamadaling bumangon si Steve, at nag-post ng Bruce Lee na may malakas na O.
Hinihimas ang kanyang ilong at tinitigan ng mapanokso si Justin, na naglakas loob na ihagis ang kutsilyo. Tama na. Anong ginagawa nyo? Halos mawala ng malay si Marian sa pagmamasid sa eksenang ito, mabuti na lang at sinubukan ni Justin na takutin si Steve, ngunit ang British na lalaking ito ay talagang naglaro na parang nasa isang action film. Sa kabutihang palad, ang mga waiter sa mga mag-agarang restaurant na ito ay sumailalim sa masiglang pagsasanay, at nakatayo lamang doon na may ngiti nang makita ang mystical na pagkilos ng mga customer na ito, at naghintay na kunin ang kanilang mga order. Binigyan ni Marian ang waiter ng isang nahihiyang ngiti para ipahiwatig na dapat niyang ituloy ang mga order ni Steve. Saka lang magalang na umatras ang waiter. Hindi talaga ihahagis ni Justin ang kutsilyo. Matapos takutin si Steve, sinabi niya habang kukunot ang kanyang mga labi, ang lobster dito ay ipinadala mula sa Canada, ang presyo ng isa lang ay higit sa €500. Ang beef na iyon, kung ito ay para sa apat ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa €800. Para lamang sa isang pagkain na ito, gusto nilang gumastos ka ng mahigit 10,000 Zen-Iken dollar, at hindi pa kasama ang mga inumin. Natigilan si Marian. Hindi niya talaga alam na ganoon pala kamahal ang dalawang ulam na inorder ng magkapatid. Sok-sok! Mukhang kumain na si Mr. Gibson para talagang malaman ang mga presyo. Tinitigan siya ni Alice ng masama. O ayaw mong hayaan ang sarili mong asawa na subukan kung ano ang mayroon ka noon. Sigurado akong hindi gusto ng mga babae ang mga lalaki na puro pag-iipon ng pera. Nang marinig ito, bahagyang namula si Marian, at naguguluhan na nagtanong, Miss Alice. Paano? Paano mo nalaman na akin siya? Iyon ang relasyon natin. Humalaklak si Alice. Miss Lysander, kapag kasama mo si Mr. Gibson, masasabi ng kahit sinong maasikaso na hindi ordinaryo ang iyong relasyon, mula sa paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong mga sulyap. At saka hindi naman kayo active na nanliligaw sa isa't isa, mas parang isang pamilya kayo. Miss Lysander, masyado kang confident sa sarili mong pag-arte. Kagabi, nalaman na namin ng mahal ko ang relasyon nyo, dagdag ni Steve. Haha. Sulit talaga ang pagbili sa inyo ng pagkain na ito, lumalabas na nakakapagsalita pa rin kayo ng ganoon kagandang mga bagay, mahinahong wika ni Justin habang natutuwa siya sa kanyang narinig. Saka siya sumandal sa upuan niya. Inabot ni Marian at kinurot ang hita ni Justin. Pakiramdam niya ay tumakbo siya palabas ng pinto. Sa una ay naisip niya na ang kanyang relasyon kay Justin ay mahirap makita, ngunit ito pala ay ang kanyang sariling maling akala. Alinsunod dito, malamang na napagtanto ng karamihan sa mga tao sa kumpanya ang isang bagay na wala sa lugar, ngunit hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman. Ano ang kinatatakutan mo? Ito ay tiyak na magiging kaalaman ng publiko sa madaling panahon. Pakiramdam ni Justin ay walang magawa dahil sa kanyang pagkamahiyain. Bagamat naunawaan ito ni Marian, ngunit dahil ang isang bagay na inaakala niyang nakatago ay talagang madaling makita ng iba, nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa. Miss Lysander, alam mo ba? Lumapit si Alice kay Marian, at misteryosong sinabi, sa mundong ito, may dalawang bagay na laging gustong pagtakpan ng mga tao bagamat imposibleng gawin iyon. Ha! Hindi ito nakuha ni Marian. Ang una ay kahirapan. Kahit anong pilit ng mga mahihirap, hinding-hindi nila mababago ang kanilang nakalulungkot na katotohanan. Ang mga magagandang mata ni Alice ay kumikinang ng nakakatawa. Ang pangalawang bagay, ito ay kapag ang isang tao ay nagmamahal sa iba sa pamamagitan ng kanilang puso. Isang mainit na sensasyon ang nag-aalab sa mga tainga ni Marian. Ang mga salita ni Alice ay isang pinong karayom na tumutusok sa kanyang puso, na nagpapabagsak sa kanyang cool na protective shell sa isang hindi matukoy na bantan. Wow! Namumula si Miss Lysander, parang tama ang hula ko. Ngumiti si Alice ng matamis at ibinagsak ang sarili sa kondongan ni Steve, binigyan siya ng ilang halik na parabang isang pagdiriwang. Hinawakan ni Marian ang kanyang mga pisngi, ang kanyang mukha ay kasing pula ng mansanas na nakayuko ang kanyang ulo at nakaawang ang kanyang mga labi. Ngayon ay siya na ang madaig ng pagnanasang maghagis ng kutsilyo. Bagamat narinig ni Justin ang sinabi ni Alice, hindi niya ipinagpatuloy ang panunokso kay Marian, ngunit tahimik na pinanood ang reaksyon nito mula sa kanyang tabi. Sinulyapan din ni Marian si Justin mula sa gilid ng kanyang mga mata.
Nang makita niya na si Justin ay nakatitig sa kanya na may parang isang mahigpit na ngiti, mabilis siyang tumalikod upang maiwasang makita ang mukha nito. Sa mga sumunod na sandali, maliban sa pag-uusap ni Steve at Alice kung saan sila pupunta pagkatapos ng Fashion Week, tahimik na humigop si Justin ng espesyal na ginawang lemon tea, tahimik na pinagmamasdan ang mga taong nakapaligid sa kanya at ang mga lansangan. Samantalang si Marian ay nanatili sa kanyang upuan ng tahimik, paminsan-minsan ay nagsasalita ng isa o dalawa sa magkapatid, ngunit mas madalas na naliligaw sa walang salita na pag-iisip. Ang lobster at karne ng baka ay inihain lamang makalipas ang mahigit kalahating oras. Inutusan pa ni Steve ang isang 30 taong gulang na si Lafitte at muling tinuruan ni Justin. Sa kabaligtaran, si Marian na nagbabayad, ay hindi nag-abala sa kanilang mga aksyon. Gaano man katanga ang paggastos, magpapatuloy lamang ito sa loob ng ilang araw. Sa kabila ng katotohanang mas mayaman si Justin, naramdaman niyang mas mapagbigay siya. Dahil sa mantikilya at cream sa lutuing Italyano, bagamat naisip ni Marian na malambot at masarap ang lobster at karne ng baka, nakaramdam siya ng kaba pagkatapos ng ilang subo at hindi na makakain. Wala rin masyadong gana ang magkapatid. Bagamat napakapili nila, hindi naman sila mahilig kumain. Sa huli, si Justin na hindi nag-order ng anumang pinggan ang nagpuno sa sarili ng kalahati ng malaking yulang at isang malaking bahagi ng natirang karne ng baka, sa wakas ay nag-burp. Napakasayang, sabi ni Justin bilang tugon sa nakangiting si Steve. Tama na. Hindi naman masama ang pagkain. Bakit kailangan mong laging makipagtalo kay Steve tungkol sa kaunting pera para sa isang pagkain? Kumunat ang noo ni Marian. Hindi mo ba alam na nagsimula ang sarili mong asawa sa pagtitinde ng tuhog ng tupa? Sagot ni Justin sa hiya. Paano ako makikipagkompetensya sa inyong mga negosyante at aristokrate? Malambing na sinabi ni Marian sa pagitan ng mga nagngangalit ng ngipin, hindi mo ba kayang pigilan ang iyong sarili? Dumating sa punto na mas nahihiya ako para sa iyo kaysa sa iyong sarili. Malinaw na ikaw ang pinakamayaman, bakit sa huli ikaw rin ang mukhang pinakamahinhin? Gayunpaman, nang oras na para ayusin ang account, pagkatapos na may print ng waiter ang kwenta, tinasa niya ang lahat ng nasa mesa, at agad itong inilagay sa harap ng pinakanakatatanda na si Justin. Tinitigan ni Justin ang papel na nasa harapan niya. 2,486 na euro. Kumurap si Justin para masiguradong wala siyang nakikita, at agad na inilagay ang kwente sa harap ni Marian ng nakangiti. Miss, ikaw na bahala. Para bang alam niyang hindi magdadala ng pera si Justin, inilabas na ni Marian ang kanyang pitaka, kinuha ang 5,500 euro notes, idinagdag sa isang dilaw na 200 euro note bilang tip, at ibinigay ang lahat sa waiter. Halos lumuwa ang mga mata ng waiter nang makita niya ang malaking stack ng 500 euro na papel sa pitaka ni Marian. Karaniwang gumagamit ng credit card ang mga customer dito. Hindi marami sa kanila ang nagdala ng malalaking halaga ng pera tulad ng babaeng ito dito. Sa katunayan, hindi partikular na gustong gumamit ng pera si Marian, ngunit para sa isang taong katulad niya, ang paggamit ng card ay nangangailangan ng pirma na magtatagal. Gusto niyang umalis ng mabilis hanggat maaari. Bago umalis, hindi pinabayaan ni Marian na ilagay sa kanyang bag ang mga bulaklak ng indigo na binili niya ng 15 euros bagamat ito ay walang halaga, ayaw niyang iwanan ito ng mapagmataas. Nang makita ang walang kabuluhang pagmamalabas ni Marian, hindi napigilan ng magkapatid na kumakain sa pagkain habang palabas sila ng restaurant. Kahit na ang paggastos ng halos 20,000 Zen-Icon dollar para sa isang tanghalian ay medyo labis, hindi naramdaman ni Marian na ito ay sobra na. Sa kabaligtaran ay napahiya siya sa sinabi ng magkapatid. Patungo na sana ang apat sa kanilang sasakyan para pumunta sa afternoon fashion conference sa Louvre Museum, biglang tumakbo sa harapan nila ang isang wizened Caucasian na nakasuot ng short sleeves at ripped jeans. Itong magandang babae dito, may oras ka ba? Ang mukha ng lalaki ay may manipis na balat at nakausli na mga buto, na may mabibigat na maitim na bilog sa ilalim ng mga butas ng mata nito. Garalgal ang boses niya sa pagsasalita sa unang tingin ay para siyang lulong sa droga. Walang kamalay-malay na umatras si Marian, hindi sinasadyang lumapit kay Justin. Sino ka? 521. Miss, tingnan mo ito.
Biglang kumuha ang lalaki ng isang bouquet ng makukulay na bulaklak na tinali ng pulang tali. Naniniwala akong natatandaan ni Miss kung kanino ito pagmamayari. Nagulat si Maria nang maalala niyang hawak ito ni Little Harry kanina. May naintindihan siya kaagad. Malamig na tanong niya, ipinahihiwatig mo ba na may ginawa ka kay Harry? Hehe. Kakaibang ngisi ang pinakawala ng lalaki. Nasa kamay na ng boss natin ang bata. Gusto ng boss namin na imbitahan si Miss at ang mga kaibigan niya na sumama sa akin. Magkukwentuhan tayo. Kapag nakuha na natin ang kailangan natin. Ilalabas na ang bata. Hindi lamang nalaman ni na Justin at Marian ang sitwasyon, alam ni na Steve at Alice kung ano ang ipinahihiwatig ng lalaki, ito ay isang pagkidnap at pangangikil. Talagang magaling kayong makakita ng mga pagkakataon sa negosyo. Talagang kahanga-hanga na nakuha mo ang iyong mga mata sa isang maliit na bata na nagbebenta ng mga bulaklak, sabi ni Justin na may kakaibang ngiti, ngunit naniniwala ako na alam mo na wala kaming kaugnayan sa kanya. Ano ang nakakatiyak sa iyo na kusang loob kaming susunod? Yes, you will. Nakita ko ang pagmamahal sa mga mata ng babaeng ito noong bumibili siya ng bulaklak kanina. Dinilaan ng lalaki ang kanyang labi at nagpakita ng isang masamang ngiti. Ang isang taong kasing bait ng babaeng ito ay hindi iiwan ang kaawa-awang maliit na tao. Niyakap ng mahigpit ni Alice si Steve nang masaksihan niya ang pagkibot sa masamang mukha ng lalaki. What did it for her is either ang pangit nitong mukha o takot sa kanya. Napagtanto ni Steve ang sitwasyon at awkward na tumawa. Mr. Gibson, hinahanap nila si Miss Lysander, kaya naniniwala ako na hindi kailangan ang ating pakikilahok. Dahil kayo ay lubos na nagmamahalan, dapat kayong pumunta. Hindi ba dapat protektahan ng mga lalaki ang mga babae sa mga ganitong sitwasyon? Dahil gusto kong panatilihing ligtas si Alice, umalis na tayo. Nang magsalita ng matuwid at responsible na pananalita, binalak ni Steve na buhatin si Alice at tumakas. Gayunpaman, bago pa man siya makatakbo ay biglang sumulpot ang dalawang matangkad at matipunong itim na lalaki na nakasuot ng leather jacket at humarang sa kanilang daan. Tumikim ang bony na lalaki, huwag na po sana kayong pumunta. Kung malalaman man ng iba ang mga ganitong bagay, wala ni isa sa amin ang makikinabang. Siyempre, hindi naman sa wala akong tiwala sa inyong dalawa, pero sabi ng amo ko, mas makakabuti sa kanya kung sasama ka sa amin. Nang malaman ni Steve na wala na siyang paraan para makatakas, agad siyang tumalikod at mariing tinapik ang kanyang dibdib. Mr. Gibson, pakiramdam ko sa mga sandaling tulad nito ay mabubunyag ang tunay na pagkakaibigan. Siguradong tatayo kami sa likod mo at ni Miss Lysander para bigyan ka ng mental na suporta para iligtas ang bata. Masyadong tamad si Justin na harapin ang pabago-bagong tao. Sa halip, lumingon siya para tingin si Maria na malamig ang pisngi sa sandaling iyon at naghihintay sa kanyang magdesisyon. Natural na wala siyang dapat ikatakot. Sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng kasiyahan dahil ang sitwasyong ito ay ginawang mas kawili-wili ang kanyang paglalakbay kaysa sa maaaring dalhin ng Fashion Week. Bukod dito, hindi inisip ni Justin na ito ay isang ordinaryong kidnap. Ang utak sa likod ay kung ano ang talagang interesado siya. Lumakad si Marian mula sa likuran ni Justin at hinarap ang payat na lalaki. Malamig na sabi niya, let's go. Dalhin mo kami sa boss mo. Isang pambihirang okasyon sa Paris na may naganap na kaso ng kidnapping ng bata sa pinakamagandang kalye sa mundo. Gayunpaman, ang okasyon ay parang isang hindi kilalang mga awit na biglang lumabas upang kumanta ng isang lumang kanta na nag-uudyok ng pagkasuklem. Nanguna ang payat na lalaki, kasama ang dalawang itim na lalaki na nagbabantay sa likod. Pagkatapos lumiko sa isang medyo desyerto na sulok, tumungo sila sa isang makipot na daanan sa tabi ng isang tindahan ng anti-gang. Hinaharangan ng mga tindahan ang sikat ng araw. Matapos dumaan sa mga landas, isang maliit, walang laman na lupain na napapaligiran ng mga bahay ay dahan-daang nagsiwalat sa kanilang harapan. Dahil sa kakulangan ng sikat ng araw sa buong taon, ang mga lumot ay tumubo sa buong lugar habang ang mga lubak ay naglalaman ng tubig ulan. Nasaan si Harry? Napagtanto ni Maria na ang paligid ay ganap na walang laman. Sa madilim at malamig na kapaligiran, walang mahahanap. Biglang tumalikod ang payat na lalaki at ngumisi. Pagpasensyahan niyo na po. Miss,
tumingin ka sa taas. Matapos iangat ni Marian ang kanyang ulo, tumingin din sina Steve at Alice sa itaas nila sa langit. Si Justin ang tanging may hawak ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Umiling-iling, hindi niya ginalaw ang kahit isang kalamnan. Biglang nahulog mula sa langit ang isang eskarlate na bagay. Nanlaki ang mga mata ni Marian sa pagtataka, tinitigin ang katawa-tawang bagay na parang mga special effect na sumasakop sa buong paligid niya. Maya-maya, bumagsak mula sa langit ang isang kurbadang babae na nakabalot ng itim na leather jacket, parang nag-teleport doon, sumulpot siya sa harapan nila sa isang kisap mata. Ang matangkad na babae ay may kayumangging buhok at makikinang na pulang mata. Baka sa kanyang mukha ang kakisigan ngunit naruroon pa rin ang mga paa ng uwak at kulubot. Ang kanyang edad ay hindi maitago sa iba. Walang lalim ang cleavage sa gitna ng kanyang black leather na windbreaker. Gayunpaman, ang kakaibang paglitaw ng babae ay hindi natakot kay Marian. Iyon ay dahil natuon ang atensyon niya kay Little Harry na kasalukuyang nasa bisig ng babae. Anong ginawa mo kay Harry? Galit na tanong ni Marian. Ang unang bilog na mukha ni Harry ay hindi kapani-pani walang mapatla sa sandaling iyon. Mahapdi ang pagpikit ng mga mata, kasalukuyan siyang natutulog sa yakap ng babae. Sa Ingles, ngumiti ang babae at sinabi gamit ang namamaos na boses, huwag kang mag-alala, buhay pa siya. Hindi ko mauubos ang ganoong kasarap na pagkain sa isang beses, bago din ilaan ang kanyang matigas na labi gamit ang kanyang eskarlate na dila. Para, pagkain. Sa wakas ay napansin ni Maria na abnormal ang babaeng nasa harapan. Subconsciously, muli siyang lumapit kay Justin. Nakangiti, ipinatong ni Justin ang kanyang kamay sa balikat ni Marian. Huwag kang matakot, andito ako sayo. Naglalaro lang siya. Takot na takot sina Steve at Alice sa kakaibang babae. Nang walang pumapansin, gusto nilang umatras sa landas na kanilang pinanggalingan. Gayunpaman, pagkatapos nilang tumakbo ng ilang hakbang, napahinto sila ng hindi nakikitang pader. Hooray! Sigaw ni Steve bago niya hinawakan ang airwall, habang nagkakamot ng ulo. Malungkot, nagreklamo siya, damn it, mga demonyo ba kayo? Anong nangyayari? Humalaklak ang babae. Walang saysay ang paglaban. Ang dimensyong ito ay pansamantalang nakahiwalay sa labas ng mundo. Walang sino man ang nakakakita o nakakarinig ng anuman dito. Sino kayo? Gusto nyo ba ng pera? Hayaan mo si Harry at bibigyan kita ng pera, sabi ni Marian habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng babae. Parang hinahangaan ng babae ang isang mahalagang craftwork, patuloy na sinusuri ng babae si Marian mula sa itaas hanggang sa ibaba, lalo na sa mukha ni Marian, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Ganyan ang isang obra maestra mula sa Diyos. Gail, talagang gusto ko ang katawan na ito. Nagawa mo ang isang mahusay na trabaho, sabi ng babae sa payat na lalaki. Tumawa si Gail na parang baliw. Madam Viscount, gusto ko ang shell ng blonde na lalaki. Ang katawan na nag-host sa akin ay lalong nabubulok araw-araw. Sa sinabi niya, tinuro niya si Steve na nag-aalalang nakatingin sa paligid. Humph! Kunin mo kung gusto mo. Pero iwan mo sa akin ang silver-haired shell. Iingatan ko siya para sa isa pang matandang babae mula sa karera. Dapat siyang maghain ng magandang regalo, malamig na sabi ng babae habang nakatingin kay Alice. Nakakunot ang noo ni Marian habang nakikinig sa usapan. Hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan nila. Anong shell? Anong lahi? Naisip niya. Sa wakas ay ibinuka ni Justin ang kanyang bibig. Puno ng pananabik, itinuro niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang hinlalaki, at nagtanong, paano ako? Dahil ang mga shell ni na Steve at Alice ay parehong walang silbi, at tila gusto mo ang aking asawa, ano ang plano mong gawin sa akin? Nagulat ang babae sa pagiging mahinahon ni Justin. Ngumuso siya sa panghahamak. Tao, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ngunit hindi mo na kailangang malaman. Magtatapat ako sa iyo. Kung tutuusin sa hitsura mo, ikaw ay magiging kwalipikado bilang pagkain ng aking lingkod. Nang matapos siyang magsalita, inihagis ng babae ang kanyang kamay kay Justin at sa iba pa, na nagkalat ng pinkish na gas sa paligid. Tulad ng pollen, kumalat ang fog sa buong selyadong dimensyon. Bago pa makapag-react ang apat, nakalanghap na sila ng hangin sa kanilang mga baga.
Halos kaagad, ipinikit ni Marian at ng magkapatid ang kanilang mga mata habang sila ay nahimatay. Hindi pinayagan ni Justin na mahulog sa lupa si Marian. Pagkahulog ng magkapatid, inilagay siya nito sa kanilang mga katawan upang hindi na mabahira ng mantsa ang kanyang damit. Ang babae, si Gail, at ang dalawang itim na lalaki ay natigilan ng kumilos si Justin na parang ayos lang. Sino ka? Imposible. Paano ito posible? Tumanggi ang babae na maniwala na si Justin ay hindi naapektuhan ng hamog. Lumingon si Justin at nagkibit-balikat. Bagaman wala akong ideya kung ano ang partikular na nais mong gawin, tila mayroon kang isang kaayla hilakbot na piraso ng swerte tungkol sa iyong biktima. Napuno ng bangis ang mga mata ng babae. Nakakabaliw. Patayin mo siya. Kasunod ng kanyang utos, ang mga mata ng dalawang itim na lalaki ay naging pula. Hindi nagtagal, lumabas ang matatalas nilang ngipin. Habang umuungal sila, sinuntok nila ang leeg at dibdib ni Justin sa napakabilis na paraan. Gayunpaman, 3 talampakan ang layo mula kay Justin, ang dalawang matipunong itim na lalaki ay mukhang na-freeze. Nanatili sila sa hangin na may parehong poster. Paf! Sabay-sabay na nagluwa ng sariwang dugo ang dalawang lalaki bago itinulak palayo ng napakalaking hindi kilalang puwersa. Matapos marahas na bumagsak sa lupa ang dalawang lalaki, hindi ito makapaniwala ang babae habang puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Hindi masama ang manghuli sa gubat. Ngunit kung maling biktima ang target mo, napaka-posible para sa mga ngaso na maging hunt, nakangiting sabi ni Justin. Huwag mo kaming maliitin. Kumaibot ang sulok ng labi ng babae. Bagaman hindi ko alam kung sino ka, dahil nasira ang plano ng Viscount na ito, nananatili sa akin ang iyong buhay. Nang matapos siyang magsalita, mas lalo pang nagsiwalat ang matatalas niyang ngipin. Ang kanyang mga iskarlate na mata ay parang magdudugo anumang oras. Kasunod ng pagsabog ng kanyang aura, ang kanyang matipunong katawan na nakabalot sa leather jacket ay nagsimulang lumawak, na nagpapakita ng kanyang makapangyarihang katawan. Dumilat si Justin. Ang lahi ng dugo. 522. May kutob si Justin na ito ang nangyari, dahil ang taong tinatawag na Gail ay may mahinang aura na kahawig ng lahi ng dugo. Mukhang may lahi talaga sila ng dugo. Gayunpaman, naiiba sila sa mga mas karaniwang matatagpuan. Kung ikukumpara sa mga nakita niya noon, na parang matikas na maharlika sa medieval, ang mga ito ay mas mabangis at pangit. Sa sandaling iyon, ang dalawang itim na lalaki sa likod ay tumayo din na may matinding pamatay na aura, tulad ng mga anino na nalunod sa madilim na gabi. Dito, nagulat si Justin. Dinurog niya ang kanilang mga puso, dapat sana silang namatay dahil iyon ang mahinang bahagi ng lahi ng dugo. O hindi ba ito sa lahi ng dugo? Naisip niya. Ang nasa katanghaliang gulang na babae na tinawag na Viscount ay agad na inihagi si Harry sa nakayukong si Gail na may nasa sabik na ekspresyon. Nahuli ng maliksi na si Gail si Harry at agad na umatras sa isang tabi, na parang nasaksihan ng isang kamangha-manghang palabas. Naistorbo mo ang magandang oras ng afternoon tea mo, maldite kang uod. Habang nagsasalita siya, unti-unting lumabas ang pulang talon sa kanang kamay niya. Makalipas ang ilang segundo, nakahawak na siya sa isang dugong pulang espada ng kabalyero. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ni Justin ang lahi ng dugo na gumamit ng mga spelling ng dugo. Kinumpirma lamang nito ang kanyang pagbabawas na ang mga taong ito ay isang espesyal na subset ng lahi ng dugo. Ang kakayahang muling mabuhay kahit na may mga wasak na puso ay hindi ordinaryong gawain. Ito ay magiging medyo masakit sa puwet, naisip niya. Sa isang iglap, lumitaw ang silhwete ng Viscount sa itaas ni Justin, itinutok ang kanyang escarlate na espada sa kanyang bungo. Sinalubong lang ni Justin ang punto ng talon gamit ang kanyang mapanlinlang na mabilis na kaliwang kamay. Ang dugong espada ay maaaring maghiwa ng ginto at jade, ngunit nang maabot nito ang palad ni Justin, ito ay nabasag na parang salamin. Sa isang iglap, bumalik ang Viscount sa kung saan siya unang nakatayo, nakatingin sa sariling kanang kamay na hindi makapaniwala. Ang sarili kong dugong espada ay nabasag ng palad ng tao. Tayong lahat, ngayon na. Ang Viscount ay nagbigay ng isang matinis na sipol, na nagturo sa dalawang dugong minions na atakihin muli si Justin.
Sa pagkakataong ito, nag-crystallize siya ng mga kuko ng dugo sa kanyang mga daliri, at buong lakas, sinugod si Justin na parang anino. Ang lakas ng lahi ng dugo ay nakakagulat sa sarili. Sa pangkalahatan, ang mga may marangal na ranggo na may edad na hindi bababa sa daan-daang taon. Bagaman siya ay babae, ang kanyang lakas lamang ay maaaring maghatid ng isang pagkabigla ng 10-10 tonelada. Slam! Isang mapangwasak na kalabog ang yumanig sa paligid. Ang kuko ng Viscount ay humawak ng mahigpit sa balikat ni Justin, na lumilikha ng tunog na nakakabasag sa tainga. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumubog, na lumikha ng isang nabasag na bunganga. Ang labis na ikinaalarma ng Viscount ay kung paanong tinitigan lamang siya ni Justin nang walang pakialam, ganap na hindi kumikibo at malayong masugatan. Dahil dito, ang Viscount, na orihinal na nagplanong palm unit sa braso ni Justin, ay nagdusa sa cognitive dissonance, at nakalimutan kung ano ang dapat na susunod na hakbang. Tingnan natin kung gagawin mo sa oras na ito. Malumanay na nagsalita si Justin, pagkatapos ay sa isang biglaang pag-ikot ay malamig na sumipa sa dibdib ng dalawang itim na lalaki na akmang susugod sa kanya mula sa likuran. Kahit na ang dalawang iyon ay matulin na, kay Justin ay maihahambing sila sa mga pagong. Bago pa sila makapag-react, sinipa na silang dalawa ni Justin sa kanilang dibdib. Ang dalawang figure ay halos lumipad sa hindi nakikitang pader, ang lugar kung saan sila sinipa ay agad na lumubog, parang ang kanilang mga panloob na organo ay nagtamo ng matinding pinsala sa pamamagitan ng sipa. Ngunit para silang mga espesyal na epekto sa mga cartoons, sa kabila ng kanilang naduraj na thorax kamakailan, ang dalawang dugong ito ay mabilis na bumangon muli. Bagamat dumudura sila ng dugo, naka-recover na ang dalawang itim na lalaki, at muling tumayo ng nanginginig. Anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Justin. Bagamat hindi sapat ang kanilang mga lakas upang maging banta sa kanya, ang gayong katatagan sa kanyang kapangyarihan ay nagtanong sa kanya kung ano ang alam niya sa lahi ng dugo. Nang makitang nawawala sa pag-iisip si Justin, nakita ng Viscount ang kanyang pagkakataon, at ibinuka ang kanyang dagwang bibig, sakam na sumisid para sa kanyang leeg gamit ang kanyang mga pangil. Huwag mo nang isipin iyon. Siyempre malalaman ni Justin, at nang hindi lumingon, agad na iniligtas si Golden Cortrucci ng Restoration Scripture mula sa kanyang kamay. Ang Golden Cortrucci mula sa kanyang palad ay hindi maliit na tama. Kahit na ito ay hindi makabuluhang pagsisikap para kay Justin, tiyak na hindi maihahambing sa antas ng lakas na ginamit niya noong nakikipaglaban kay Ares, ngunit sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, ang Viscount ay hindi nakakaramdam ng matinding suntok. Nararamdaman na lamang niya ang kanyang dibdib na kinakaagnasan ng isang hindi mabata na puwersa habang ito ay ganap na nabalisa sa kanyang mga laman loob. Isang kalunos-lunos na mapait na sigaw ang bumangon mula sa Viscount habang ang Golden Cortrucci ay nagudyok ng marahas na pagsabog sa kanyang katawan, na nagiging pinong pulbos ang kanyang nabubulok ng laman loob. Gayunpaman, hindi nagpahuli si Justin, gaya ng inaasahan niya, 20 segundo pagkatapos niyang malukat sa lupa, ang ganap na gumuho na Viscount ay muling nagtaas ng ulo. Bastard! Hinding-hindi mo ako papatayin. Wawasakin kita. Sa pagtingin sa kanyang masamang mukha, sa wakas ay bumagsak ang mukha ni Justin. Ang lahi ng dugong ito ay may kapangyarihang makapagpapanumbalik na lampas sa kanyang imahinasyon, maaari pa silang gumaling mula sa mga pinsala na naging dahilan ng pagkamatay ng mga pinakanababanat na tao. Anong demonyong kapangyarihan iyon? Minasa ni Justin ang kanyang mga kamay. Ang tanging bagay na dapat subukan ngayon ay pulbasan ang mga ito sa mga fragment at tingnan kung bubuhayin pa rin sila. Ngunit bago makapagsimula si Justin, ang selyadong hangganan sa likod niya ay biglang binitawan. Hey! Masyado kang pabaya, Manny, bakit mo subukang manghuli ng ganoon kalaking isda? Isang pamilyar at kaakit-akit na boses ang sumingit. Sa di nakikitang dingding, dahan-daang nahati ang isang alon upang ipakita ang isang magandang kaakit-akit na figure na naglalakad sa dimensyong ito.
Gamit ang kanyang itim na British na overcoat, ang kanyang puting royal blouse na may berde na kwelyo, ang kanyang masiglang figure, maputi ang balat, at maitim na blonde na kulot, ang mapang-akit na dalaga ay pumasok sa eksena ng walang babala. Lilith. Damn you. Agad na pinandilatan ng Viscount na tinawag na Manny ang bagong dating na may mga mata na nag-aalab sa matinding puot. Ang maselang nakangiting babaeng ito ay ang parehong Lilith na nag-cross ang landas ni Justin sa pakikibaka para sa Holy Grail sa Stonegate. Hindi akalain ni Justin na makakatagpo siya ng isang babaeng vampira na nakasama niya ng halik dito sa Paris. Pero sa pagkakaalam niya, magkaaway si Lilith at ang tinatawag na Manny. At saka, ayaw ni Manny na madiskubre ni Lilith. Matagal nang hindi nagkita, kamahalan Pluto. Hindi pinansin ni Lilith ang galit ni Manny, at sa halip ay nakangiting lumapit kay Justin, idiniin ang matambok nitong malambot na suso sa braso nito. Bagamat ang babaeng vampira ay isang piging para sa mga mata, pinaalalahanan ni Justin ang kanyang sarili na ang babaeng ito ay higit sa 200 taong gulang. Mahina siyang ngumiti ng walang hindi kinakailangang paggalaw, at sinabing, hindi naman ganoon katagal. At saka, hindi na ngayon ang oras para gunitain. Ang layo mo. Araw-araw kitang iniisip mula nang maghiwalay tayo sa Zenica, humihingal na bulong ni Lilith. Sa kanya tinignan ang hinihingal na si Manny bago nanlamig ang mukha niya. Sayang naman at hindi kita naabutan noong huling beses kang nagpapalit ng shell. Buti na lang hindi ka na makakatakas sa pagkakataong ito, Viscount Manny. Tila natatakot si Manny sa gagawin ni Lilith, inilibot ang kanyang mga mata sa paligid, halatang iniisip na tumakas. Tumawa siya ng masama. Huwag ka munang magdiwang. May hawak pa akong hostage. Habang nagsasalita ay tinuro ni Manny si Gale na naghihintay sa sulok, sa mga kamay nito ay nakatulala pa rin si Harry. Ang payat na si Gale ay mas natakot kay Lilith. Nanghina ang kanyang mga tuhod, habang hawak niya si Harry para sa kanyang mahal na buhay. Lumingon si Lilith kay Justin na may pagdududa. Kamahalan Pluto, gusto mo bang iligtas ang batang iyon? Napakamot ng ulo si Justin, na nagsabing, dahil malapit ka nang bumangga sa iyong kalaban, babawiin ko muna ang bata. Sa sandaling magsalita siya, nawala na si Justin sa kinatatayuan niya, at nang lumitaw siya ay nasa harap na ito ni Gale. Bago pa makita ni Gale kung paano ginawa iyon ni Justin, kinuha na ni Justin si Harry mula kay Gale. Salamat sa paghawak sa kanya. Nagbigay ng masamang ngiti si Justin, hindi pinababayaan si Gale na lumipad ng may sipa. Napuno ng alarma ang mga mata ni Manny. Ngayon lang niya napagtanto na minamaliit niya ang misteryosong lalaking taga-silanga ito. Ang kanyang bilis ay higit pa sa kanyang imahinasyon. So from the start walang hostage. Dinala ni Justin si Harry kung saan nakahiga si Marian at ang iba pa, at inalis ang alikabok sa kanyang mga kamay. Sinabi niya kay Lilith, ngayon ay wala nang haadlang, maaari mong simulan ang iyong laban. Naglagay ako ng sapat na pagsisikap kung saan. Gusto kong makita kung paano ka lumaban ngayon. Hindi kita pababayaan. Binigyan siya ni Lilith ng mapanlinlang na tingin. Kasabay nito, inabot niya sa likuran niya ang poster na nakaguhit ng espada, at misteryosong hinugot mula sa manipis na hangin ang isang machete na kumikinang na parang buwan. Naalala ni Justin na ito ang Massacre Blade, isa sa 13 mahiwagang armas ng lahi ng dugo. Sa panahon ng labanan sa kagubatan ng Stonegate na iyon, ginamit ni Lilith ang sandatang ito na may bahid ng dugo, at walang iniwang kaluluwa. Sa huli, kung hindi dahil kay Justin, hinati na niya si Karen sa dalawa. Isang maitim na amoy ng dugo ang umakyat at tumago sa paligid. Ang Massacre Blade ay kumikislap na may nakakapukaw damdaming kislap, kaya halos masira si Manny at ang iba pa. Sa pagtingin sa Massacre Blade sa kamay ni Lilith, papalapit ng hakbang-hakbang, dahan-daang napaatras si Manny, sumisigaw, tigilan mo siya ngayon. Atake! Alam ng dalawang itim na lalaki na hindi sila tugma para kay Lilith, ngunit ang ganap na panlipunang hierarchy ng lahi ng dugo ay nagpilit sa kanila na suntukin si Lilith ng walang pag-aalinlangan. Nang hindi man lang lumingon, itinaas ni Lilith ang talam sa likod niya.
Isang apoy na may kulay ng dugo at kadiliman sumiklab sa hangin, tulad ng pagsabog ng tubig na lumubog sa dalawang alipores bago sila sinunog sa isang iglap. Ang dalawang lalaki ay maaari lamang umungol ng malalim bago sila naging alabok na wala sa hangin. Nagsimula si Justin. Kung naaalala niya ng tama, ang paglipat na ito ay ang mataas na antas ng spell ng dugo Blood Blaze. Ang apoy na ito ay may ganap na zero na temperatura, gayunpaman, ito ay nakakatakot, na nagagawang maghiwa-hiwalay ng anumang buhay na bagay na nahawakan nito hanggang sa mga selula nito. Minsan, ginamit ni Lilith ang high-level blood technique na iyon, ang blood image, para lokohin si Karen. At ngayon isa pang ultimate technique. Pambihira nga ang kapangyarihan ng mga vampira na puro dugo. Sa pagtingin sa mga alipores na palaging makakabawi mula sa kanyang mga suntok, nagtaka si Justin, maaari ba silang mapatay sa pamamagitan lamang ng apoy? No wonder walang silbi ang mga suntok ko. Sa kabilang dulo, walang magawang nakatitig si Manny habang ang kanyang mga alipores ay madaling nasusunog, na lalong nagpanik. Ngunit nang mabilis siyang tumalikod, si Justin, na nasa likod niya kanina, ay nagpakita sa kanya. Medyo nahihiyang ngumiti si Justin. Kailangan mo pala masunog para mamatay. Marunong din akong gumamit ng apoy, sa tingin ko ikaw ang magiging test subject ko. Kasabay nito, ang kanang kamay ni Justin ay bumaril sa harap ng mga mata ni Manny at isang bola ng apoy ng Esmeralda ang pumutok. Hindi man lang nakapag-react si Manny bago naramdaman ang nalulandag na apoy na umago sa kanyang katawan na parang tubig. Ngunit bagaman ang apoy na ito ay mukhang malambot at hindi masyadong mainit, dahan-dahan nitong natunaw ang kanyang katawan, simula sa puntong pinakamalapit sa apoy. Sa oras na natauhan si Manny, namamaga na ang apoy at nilamon ang buong katawan niya. Bago pa man siya makasigaw, sumisingaw na ng husto ang katawan ni Manny sa gitna ng bowl ang apoy. Ha! Titingnan mo ba iyon? Lumalabas na ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Tumingin si Justin sa kanyang kanang kamay. Naisip niya lang na bumuo ng hugis ng apoy gamit ang Golden Core True Chi, kung hindi man kilala bilang True Flame. Nakakagulat, ito ay gumana. Sa malapit, mahinang bumaba ang Massacre Blade ni Lilith, at ang mahinang tuhod na si Gale ay nailigtas din sa mundong ito sa pamamagitan ng pag-alab ng dugo. Sa isang iglap, nasira ang nakapaligid na dimensyon, at bumalik sa normal ang lahat. Ang Massacre Blade sa kamay ni Lilith ay naglaho sa isang kisap mata, at naglakad siya patungo kay Justin na may kakaibang ngiti. Kamahalan Pluto, ang Emerald Flame ba ay ginamit mo sa isang uri ng mahika? Bilang isang nilalang na nabuhay sa loob ng mahigit 200 taon, bilang isa sa lahi ng dugo, labis siyang na-curious sa anumang bago, dahil wala pang maraming bagay na hindi pa alam ng kanyang lahi. Napangiti si Justin ngunit hindi kaagad tumugon, sa halip ay naglakad papunta kay Harry. Yumuko siya upang suriin ang estado ng pagkawala ng malay ni Harry, tumugon kay Lilith habang ginagawa niya iyon. Iyon ang true chi na ginawa ng panloob na enerhiya na aking nilinang. Ayon sa Zen Icon Martial Arts, ito ay isang uri ng Golden Core Energy. Sa kanyang sarili ay napapaloob nito ang lahat ng uri ng elemento, ginamit ko lang ito upang gawing apoy ang representasyon nito. Tumango si Lilith, medyo naiintindihan niya ito. Nang mapansin kung paano ini-inspection ni Justin si Harry, itinikom niya ang kanyang mga labi. Hindi na kailangan iyon si Manny ay malamang na naubos ang kanyang dugo, kaya siya ay nahimatay. Sa katunayan, nakita ni Justin ang maliliit na marka ng ngipin sa leeg ni Harry. Nakakunot ang noo, dumaan siya sa isang stream ng true chi malapit sa sugat, pinayagan itong gumaling ng mabilis. Kung may makakita sa sugat, natural na vampira ang iisipin nila. Sa pagtingin sa walang malay na si Marian at ang magkapatid na Cromwell, alam ni Justin na natutulog lang sila at magiging maayos pa. Kaya't sinulyapan niya si Lilith at nagtanong, iyon ang lahi ng dugo, tama? Kailan pa kayo naging napakalakas hanggang sa ang mga matinding diskarte sa dugo tulad ng pag-aapoy ng dugo ay kinakailangan upang patayin ka? Pinigilan ni Lilith ang kanyang ngiti, at nagsalita sa isang pambihirang pagpapakita ng solemnidad. Kamahalan Pluto, mangyaring huwag mo akong isama sa mga hindi magandang tingnan na mga hayop na iyon.
Ang money na iyon ay mula sa isa sa dalawang pangunahing angkan sa asosasyon ng Diablo na si Suvoth, ang pinakapangit sa kanilang lahat, ang angkan ng Tarmania. Tarmania Clan. Si Justin ay tila may malabong impresyon sa kanila, ngunit walang tunay na pagkakaunawaan. Oo. Mula noong sinaunang panahon, ang angkan ng Tarmania ay ang pinakabrutal, walang pananampalataya, immoral na kahihiyan ng lahi ng dugo. Ang tanging merito na mayroon sila ay ang kanilang walang katulad na pagkauhaw sa kaalaman at kakayahan sa pagsisiyasat ng siyentipikong kaalaman. Gayunpaman, mas gusto nila ang kawalang hanggan kaysa sa anumang iba pang angkan, sabi ni Lilith. Kawalang hanggan. Muli. Ang lahi ng dugo ay nagtataglay na ng ganoong katagal na habang buhay, paano ito naiiba sa kawalang hanggan? Naguguluhan si Justin. Umiling si Lilith. Ito ay hindi pareho. Bukod sa mahabang buhay, ang uri ng immortalidad na hinahanap ng angkan ng Tarmania ay kinabibilangan ng kawalang tatag, kasama ang walang hanggang kabataan. Napatulala si Justin. Kahit na ang 12 Olympians ay hindi magkakaroon ng pisikal na walang hanggang kabataan. Sa totoo lang, kahit na ang kanilang mga pamamaraan ay kinasusuklaman, kailangan mo pa ring humanga sa kanilang pagmamaneho para sa pananaliksik. Sa huling pagliko ng siglo, sa pamamagitan ng physiological analysis at mga eksperimento na kinasasangkutan ng lahi ng dugo at mga tao, ang Tarmania clan ay naging ang tanging angkan na ang mga puso ay hindi ang kanilang Achilles, takong, paliwanag ni Lilith. Nagtataglay din sila ng kakaiba at likas na kakayahan, maaari nilang muling ayusin ang mga nakakalat na grupo ng cell, muling likhain ang kanilang mga katawan. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, ang angkan ng Tarmania ay nabubure ang mga katawan ng tao o mga bampira, bago hinubog ang mga selula ng katawan sa kanilang sarili. Ito ay tinatawag din nilang shell reconstruction. Inikat ni Justin ang kanyang mga labi. No wonder that lady said she's found a good shell, when we meet just now. Kaya gusto niyang tayin ang babae ko at kunin ang kanyang hitsura. What a off-putting power. Oo, ito ang dahilan kung bakit ang angkan ng Tarmania ay palaging isa sa pinakamalaking dalawang angkan ng Suvoth, alam nila na hindi namin sila papayagang sumali sa Camarilla. Tumango si Lilith, at saka bumantong hininga. Bagamat nasa mabuting sukat pa rin tayo ng kontrol sa daigdig ng lahi ng dugo, kabilang ang Dark Parliament, nitong ilang taon, dumarami ang lakas ng angkan ng Tarmania at ng iba pang angkan ng Suvoth. Ang mga miyembro ng Tarmania mismo ay patuloy na lumalakas, na nagiging dahilan upang ang mga miyembro ng ating angkan na hindi nakakaalam ng mga high-level na diskarte sa dugo ay hindi makakapantay sa kanila. Kaya't sinusubukan ko ang mga pinakamagagandang angkan ng mga Tarmania na ito sa buong taon ng pagpatay ko. Upang maiwasan ang mga ito na maging masyadong talamak. Nakita ni Justin na ito rin ang panloob na pag-aalala ng Dark Parliament. Sa paglalahad ni Lilith ng mga paksang ito, hindi niya mapigilan ang kanyang pag-usisa. Lilith, sabi mo si Manny ay mula sa angkan ng Tarmania. So saang angkan ng Camarilla kagaling? Kumunat ang ilong ni Lilith at mahinang ngumuso. Oh, kaya ngayon nagpa siya kang magtanong tungkol sa aking pinagmulan. Ang iyong kamahalan Pluto ay talagang mabagal. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata. Hindi naman kasi ako ang paparazzi, bakit ko naman itatanong ang lahat? Ako ay mula sa angkan ng Venture, at ang aking ama ang kasalukuyang pinuno ng angkan, si Prince Sargeras, pagmamalaki ni Lilith. Biglang may naintindihan si Justin. Kaya pala may massacre blade ka. Naisip ko, kahit na galing ka sa Pure Blood clan at ang mga magulang mo ay mga third-generation demigods, there's no way you could have got your hands on that weapon even if you are over 200 years old. Kung hindi ako nagkakamali, ang Venture clan ang pinakamataas na clan, na may pinakamaraming maharlika sa Camarilla, hindi ko inaasahan iyon. Aristokrasya sa mundo ng mga tao, makakahanap ka pa rin ng lalaking may kayamanan ng pamilya na mapapangasawa, at maging isang mas mataas na klaseng debutant. Fine, maghanap ng lalaking may minanang yaman. Halos hindi makapaniwala si Lilith sa kanyang narinig. Sinusubukan ba niya akong atakehin sa puso? Dahil nasabi ko na sa kanya ang pinanggalingan ko, dapat maganda ang sasabihin niya, but he actually lumped me in with those tacky ladies from large clans.
Kaya mo bang ikumpara sa akin ang mga royal prinsesa? Nakita ni Justin na ang magandang mukha ni Lilith ay halos bumulwak ng usok, at nagbigay ng isang nakakahiyang ngiti kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay. Nagbibiro lang ako. Alam kong napakadali mo. Dahil bihira tayong magkita, ibibili kita ng maiinom. Pero tingnan mo, marami akong dapat asikasuhin sa kasamaang palad, tulad ng pagdadala sa batang ito sa ospital, upang walang sabihin tungkol sa paghahanap sa kanyang mga magulang at lahat ng iyon. Sa tingin ko maaari kang umalis muna. Muntik nang sumugod si Lilith kay Justin para sa isang tunggalian. Wala ni isang magandang salita, at gusto niya akong umalis. Kamahalan Pluto, kailangan kong sabihin na sa kabila ng lahat ng lakas na taglay mo, isa ka pa ring kilabot na tao. Halos isumpa na siya ni Lilith noon. Kahit na nagpasya siyang umalis, ang kanyang kalooban ay kilabot pa rin. Ngunit bago pa makahakbang si Lilith, tumawag si Justin mula sa likuran. Teka! Lilith, may itatanong ako sa'yo. Isang maliit at masamang ngiti si Lilith. Nakikita mo yon. Alam pa ng lalaking ito ang halaga ko. Ang bilis niyang nakahanap ng dahilan para manatili ako. Lumingon si Lilith nang walang pag-aalinlangan at nagtanong, may tanong ba ang kamahalan Pluto? Hinaplos ni Justin ang kanyang baba at nag-isip, sa wakas ay nagpa siya na mas mabuting magtanong. Sa totoo lang, hindi naman seryoso. Kaya lang, hindi ako masyadong pamilyar sa Paris, at napakatanda mo na, at nasa Europe na ng napakaraming taon, siguradong pamilyar ka sa lahat ng lugar. Gusto ko lang itanong, alin sa mga malapit na ospital ang may makatwirang singil? Ano? Naghinala si Lilith na mali ang kanyang narinig. Hehe. Well, ipapadala ko na ang batang ito sa isang ospital, at dahil hindi naman seryoso, doon ko siya ilalagay at hihintayin ko ang kanyang pamilya. Pero kung hindi sila mayaman, at ipinadala ko siya sa isang lugar na masyadong mahal, sa tingin mo kanino ang bulsa ang kailangang maglabas ng balto ng pera? Kaya gusto kong itanong, anong ospital ang pinakamura? Umaasa si Justin. Halos mabagyo ang makatarungang mukha ni Lilith. Nilabanan niya ang napakalaking salpok na iguhit ang massacre blade para sa isang mabilis na laban, at binasag ang dalawang slab ng semento gamit ang isang mabangis na selyo, na iniwan ang eksena sa galit na galit. Tinitigan ni Justin ang kanyang papaalis na figure, natatarantang bumubulong sa kanyang sarili, aminin mo na lang na hindi mo alam. Ano ang ikinagagalit mo? Hindi kaya nagme-menopause din ang mga vampira. 523. Pagkaraan ng isang oras, sa loob ng isang ospital na matatagpuan sa Paris, sina Justin at Marian ay tumabi kay Harry na nakahiga sa isang sickbed. Ang kanyang ina ay na-preset din, siya ay sumugod kaagad pagkatapos na ipaalam. Sa pamamagitan ng inspeksyon ng doktor, na-diagnose si Harry na may anemia. Sa katunayan, nabigo ang doktor na makabuo ng anumang iba pang hypothesis. Sa wakas ay nagising na si Harry. Nang makita niya ang kanyang ina sa tabi ng sickbed na puno ng tubig ang kanyang mga mata, mahina niyang sinabi, "Mama, huwag kang umiyak." Si Papa ay pinakaayaw sa pag-iyak ng mga bata. Si Papa ay hindi magugustuhan ni Mama na umiiyak din. Sige, titigil na si Mama sa pag-iyak. Pinunasan ng babae ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang ngiti. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan sina Justin at Marian sa tabi, at sinabing, "Maraming salamat. Ang aming Harry ay walang mali sa kanya sa loob ng mahabang panahon, talagang wala akong ideya kung bakit siya nagkaroon ng biglaang pagbabago." Sumagot si Justin, "Hindi ito isang malaking problema. Sinabi ng doktor na wala siyang anumang sekwelae. Normal lang na mangyari ang mga ganitong sitwasyon sa mga bata. Kailangan mo lang mag-ingat sa hinaharap." Lihim na sinulyapan ni Marian si Justin dahil hindi siya naniniwala sa mga sinabi nito, hindi posible para kay Harry na magkaroon lamang ng ordinaryong anemia. Naiintindihan niya kung bakit nagpasya si Justin na itago ito, ngunit nang siya ay nagsinungaling ng ganoon kadali, naramdaman niya ang isang komplikadong emosyon na bumangon sa loob niya. May naalala ang babae bago niya sinabi kay Harry, "Harry, magpasalamat ka kaagad kina Tio at Tita. Sila ang nagligtas sa iyo."
Wala man lang naalala si Harry. Sa kanyang alaala, kahit papaano ay nahimate siya sa mga lansangan, kaya wala siyang dapat ikatakot. Masunurin, sinabi niya, "Salamat tiyo." "Salamat elder sister." Talagang mahinang nagsalita si Harry dahil hindi pa ganap na nakaka-recover ang kanyang katawan. Gayunpaman, medyo naasar si Justin pagkatapos makinig sa kanya. God damn it! Hindi ba't pinasabihan na siya ng mommy niya na tito, at tita? Bakit elder sister, lang ang ginawa ng tanggang batang ito? Naisip niya. Sa kabilang banda, namula ang mga mata ni Marian. Naglalakad pasulong, hinawakan niya ang mga pisngi ni Harry na nakikiramay kay Baby Fat. Mabait na bata si Harry. Miss Lysander, Mr. Gibson, ang tatay ni Harry ay hindi madalas umuwi dahil talagang abala siya. Gusto ko sanang tanungin siya para magpasalamat din sa inyo, ngunit hindi ko siya makontak. Bakit hindi ka na tumuloy para sa hapunan? Halos hapunan na. Ililibre ko kayong dalawa sa malapit na French restaurant, sinserong sabi ng babae. Never mind. Dahil sinabi ng doktor na kailangang ma-hospital si Harry sa ngayon para maghintay ng karagdagang inspection, mas mabuti kung manatili ka rito kasama niya. May mga kaibigan pa kaming naghihintay sa atin sa labas, kaya hindi rin maginhawa para sa atin, sagot ni Marian. Natagpuan ng babae ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Sa wakas, humihingi siya ng paumanhin, dahil iyon ang kaso, wala akong magawa kundi magpasalamat. Ngumiti si Marian para tanggapin ang kanyang intensyon. May naisip tuloy siya. Mula sa kanyang handbag, kinuha niya ang bouquet ng blue-purple flowers. Dahil medyo matagal nang napupulot ang mga bulaklak, medyo nalanta ang mga ito, ngunit maganda pa rin ang hitsura nila gaya ng dati. Iiwan ni Kuya Sister ang mga bulaklak na ito para kay Harry, sa pag-asang mas mabilis kang gumaling. Inilagay ni Marian ang mga bulaklak sa tabi ng higa ni Harry. Paulit-ulit na kinusot ni Harry ang kanyang mga mata, nalilito. Ngunit binayaran na sila ni Elder Sister. Paano ko sila maibabalik? Dahil sila ay kay Elder Sister ngayon, walang makakapidyaw sa akin na ibigay sila kay Harry, sabi ni Marian. Nang marinig ng babae ang salitang bayad, napukaw ang kanyang curiosity. Miss Lysander, ipinagbili ba sa iyo ni Harry ang mga iris na ito? Nagulat si Marian. Hindi siya pamilyar sa pangalang irises, kaya nilinggan niya si Justin. Ang iris ay talagang pambansang bulaklak ng France, paliwanag ni Justin gamit ang Mandarin. Narinig ni Marian ang pangalan at ilang beses na bumulong sa sarili. Nakangiting sagot niya, gusto ni Harry na makakuha ng bagong medya sa kanyang ama, kaya lumapit siya sa akin sa pag-asang maibenta niya ang mga bulaklak na nakuha niya. Baka inilihim sa iyo ito ni Harry, ngunit wala siyang ginawang masama, sana huwag mo siyang sisihin. Emosyonal na napabuntong hininga ang babae. Bihira lang sa bahay ang tatay niya. Kapag busy siya, once a week lang kami nagkikita, ako mismo hindi nakakasama kay Harry every waking moment. Kasalanan namin to, kaya hindi namin siya masisi syempre. Habang sila ay nag-uusap, si Harry ay nakatulog muli sa kanyang sickbed. Ang isang makabuluhang bahagi ng kanyang dugo ay sinipsip pagkatapos ng lahat. Wala siyang oras para makabawi. Habang naglalakad sa koridor sa loob ng ospital, bumulong si Marian, Irises. Irises. Hindi ko alam na may ganito kagandang pangalan para sa isang bulaklak. Asawa, alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng mga iris? Misteryosong tanong ni Justin. Bakit ka tumatalon sa paligid ng bush? Pinaikit ni Marian ang kanyang mga mata sa kawalan ng kasiyahan. Sabihin mo kung gusto mo, ako mismo ang makakaalam nito. Mukhang bigo si Justin. Ang boring. Oo, boring talaga akong tao. Humanap ka ng ibang babae kung gusto mong magsaya. Ganito na ang ugali ko simula pa noong bata pa ako. Hindi ko akalain na mawawala ito anumang oras, walang pakialam na nagsalita si Marian. Medyo nakaramdam si Justin na walang magawa. May period ba itong babaeng ito? Pagtataka niya. Gayunpaman, hindi niya malalaman na si Marian ay nababagabag pa rin sa kanyang kakayahan sa pagsisinungaling.
Nang makita niya kung paano nagsinungaling si Justin nang hindi nagpapakita ng kahit katiting na senyales ng pagkakasala, naramdaman niya na maraming beses na siyang nagsinungaling sa kanya noon, kaya natural na wala siya sa magandang mood. Ang Iris tectorum ay ang Latin na pangalan ng bulaklak ng iris. Ang ibig sabihin nito ay bahaghari. Dahil ang iris ay nagtataglay ng iba't ibang kulay, tinawag pa itong bulaklak ng liwanag ng mga Pranses. Sa makatuwid, ang pagbibigay kay Harry ng mga bulaklak ay ang angkop na hakbang, paliwanag ni Justin. May pagdududa, nagtanong si Marian, kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin iyon noong binili ko ang mga bulaklak na iyon sa hapon? Nakapout si Justin sa kanyang mga labi. Tinawag ka ng lalaking iyon na elder sister, pero tito, ako. Sa tingin mo ba nasa mood pa rin akong magsalita tungkol sa mga bulaklak? Sa wakas ay natanto ni Marian ang pagkakaiba. Kaya kahit siya ay nagmamalasakit sa kung paano siya tinatawag. Hindi niya napigil ang mapahagalpak ng tawa, agad na naging maganda ang kalooban. Uye, sa ward kanina, sabi mo babalik ka bukas para bisitahin si Harry. Babe Marian, lilipad ka ba sa Fashion Week? Tanong ni Justin dahil sa curiosity. Nakaramdam si Marian ng discomfort sa buong katawan niya nang marinig niya ang cheesy form of address. Mapalad na tinawag lang siya ng laki ng pribado, kung hindi, magkakaroon siya ng gana na sakal siya hanggang sa mamatay. Dadalo ako sa kaganapan sa umaga, at hahanap ako ng oras upang bisitahin si Harry sa hapon. Walang gaanong interes sa akin sa panahong iyon, sagot ni Marian. Tumango si Justin at hinimas ang kanyang baba. Kailangan ko munang sabihin sa iyo ang isang bagay. Pupunta ako sa isang lugar bukas ng hapon para harapin ang ilang mga isyu. Hinanap ako ng dati kong kaibigan para sa partikular na dahilan. Maaaring kailanganin kong manatili hanggang sa huli. Posible pa itong matapos sa susunod na umaga. Sinasabi ko sa iyo ngayon para hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Naalala ni Marian ang paglitaw ni Sauron sa umaga. Gusto niyang tanungin si Justin kung nasa panganib siya o hindi. Gayunpaman, bago niya masabi ang kanyang isipan, sinabi niya sa mapurol na paraan, walang mag-aalala tungkol sa iyo. Gawin mo ang anumang gusto mo, madarama ko pa ang kapayapaan kung wala ka. Mapait na ngumiti si Justin. Inaasahan niya ang ganoong sagot. Okay, maganda kung ganoon. Hindi ko sinusubukang magpahiwatig ng anupaman. Talagang pinagsisihan ni Marian na hindi sinabi ang nasa isip niya. Gayunpaman, hindi niya mabawi ang sinabi niya. Kaya, napanatili niya ang isang walang pakialam na mukha at lumabas ng ospital kasama si Justin. Ilang sandali matapos umalis sa lugar, napuno ng pagdududa ang mga mata ni Justin. Tumigil siya sa paggalaw at lumingon para tingnan ang bakanteng pasukan ng ospital. Ano ito? Tanong ni Marian nang mapansin niyang tumigil si Justin sa pagsunod sa kanya. Tumalikod si Justin. Nakangiting sabi niya, walang anuman. Iniisip ko kung dapat ba kayong magbigay ng regalo para kay Harry o hindi. Talagang tadhana ang nagsama sa inyo sa France. Naningkit ang mga mata ni Marian. Sa wakas, matino ka na. Kukuha ako ng isang bagay na masaya para kay Harry bukas. Nakangiting tumango si Justin bago tumuloy sa nakaparadang Maybach sedan. Gayunpaman, pagdating sa harap ng sasakyan, agad na pinigilan ni Justin si Marian sa pagbukas ng pinto. Anong nangyari? Si Marian ay nalilito. Isang kakaibang ngiti ang pinakawala ni Justin bago tapikin ang pinto sa likuran. Makalipas ang halos 2 minuto, itinulak ang pinto mula sa loob. Mabilis na kumalat ang nakakadiri, masangsang na amoy mula sa loob. Ito ay ang amoy ng mga hormone. Nanlaki ni Marian ang kanyang malalaking mata sa gulat. Namula agad ang pisngi niya na kulay cherry. Ang mga walang katotohanang magkapatid ay makikitang nakagapos kasama ang kanilang magugulong pananamit. Magulo rin ang buhok nila, habang pawis ang noo. Ang butones ng puting sando na suot ni Steve ay lumabas mula sa kinalalagyan nito. May mga galos sa kagat at lip prints ang mukha nito, hindi pa banggitin na nakalas ang zipper sa pantalon. Lalong hindi matiis si Alice. Isang malagkit, nakakahiyang likido ang natagpuan sa puting nyebe na balat sa harap ng kanyang dibdib.
Sa ilalim ng kanyang palda, ang kanyang medyas ay tinanggal at itinapon sa isang tabi. Sa parehong lugar, makikita ang isang sexing babaeng underwear. Hinaplos ni Alice ang kanyang silver na buhok. Namumula ang mga mata niya at namumula ang pisngi. Ito ay hindi alam kung siya ay nahihiya o ito ay lamang ang nalalabi ng matinding ehersisyo. She chuckled and said, "Sorry for letting you wait. Baka pumasok na kayong dalawa." Kung nabigo pa rin si Maria na maunawaan ang sitwasyon sa kotse, batay sa kung gaano kaliwanag ang eksena, hindi siya magiging walang muwang, ngunit diretsyong hanggal. Alam mo kung ano. Hindi kita pipigilan sa paggawa niyan sa loob ng kotse, ngunit tandaan na linisin ang iyong sarili. Kung hindi ay iisipin ng iba na ang asawa ko ang nag-iwan ng ganitong amoy. Hindi ito ang aking estilo. Ang amoy ng aking asawa ay magiging mas malinis. Seryosong sabi ni Justin. Agad na hinagod ni Marian ang kanyang likod. Stop talking. Hindi ka pa ba masyadong nahihiya? Lalong naging katawa-tawa si Justin. Nagawa niyang pigilan sila ng diretso sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakakahiyang pananalita. Nang sumakay si Marian sa kotse, tumitibok pa rin ang kanyang puso. Halos malukat siya ng mapagtanto sa rear mirror na naghahalikan pa rin ang magkapatid. Sino ang mga taong ito? Halos matakot ako kaninang hapon sa mga halimaw. Kahit na hindi ko alam kung ano ang nangyari, nagawa ni Justin na iligtas kaming lahat. Ngunit hindi lamang ang magkapatid na ito ay hindi nagtanong tungkol sa insidente, ang gusto lang nila ay bumalik sa kotse upang gawin ang mga bagay na ganoon. Isip ni Marian. Sa orihinal, inaasahan ni Maria na magtatanong ang magkapatid tungkol sa hapon dahil karaniwan ay hindi binabanggit ang mga nakaraang kaganapan dahil sa kanyang personalidad. Gayunpaman, napagtanto niya na ang lohikal na pag-iisip at ang mga kakaibang ito ay hindi magkasama. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.